Kamusta? Ako si Clarice at nais kong magbahagi ng isang kwento na matagal ko nang itinatago. Isang kwento ng lihim na ngayon naglalabas sa aking puso ng mga hindi ko na kayang pigilin pang saloobin. May mga pagkakataon sa buhay na darating ka sa isang puntong hindi mo na kayang itago ang mga nararamdaman mo. At ang araw na iyon, isang gabi na puno ng mga tanong at hindi makayang sagutin, ang nagdala sa akin sa punto ng hindi na kayang itago pa ang isang lihim. Ang kwento ko ay nagsimula sa isang simpleng salo-salo sa bahay. Madalas kaming magkakasama sa mga ganitong okasyon, ang pamilya ko at ang mga kaibigan ni Tito Simon, ang pinakamalapit kong tito, ang nagsisilbing kaibigan, at minsan ay gabay ko sa buhay. Mula pagkabata, siya ang aking katuwang sa mga simpleng bagay. Sa bawat tawa, kwento, at gabing walang hangganan, siya ang laging nariyan. Pero hindi ko inasahan na ang gabing iyon ay magdadala sa amin sa isang bagong pagtingin, isang bagong kwento na hindi ko kayang ipaliwanag agad. Matapos ang mga kwentuhan at tawanan, ako'y naiwan sa sala, nakaupo sa sofa, habang ang mga bisita'y unti-unting nag-uwian. Hindi ko na malayang dumaan si Tito Simon at naupo sa tabi ko. Amoy na amoy ko ang amoy ng alak na bumabalot sa kanya, ngunit hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang epekto ng kanyang presensya sa akin. Ang kanyang ngiti, yung tipid na ngiti na tila may hindi masabi, ang nagpasimula ng lahat. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang may kakaibang nangyayari sa pagitan namin ng mga sandaling iyon. Dalaga ka na talaga, Clarice. Ang bulong niya habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko, ngunit ramdam ko na may init sa kanyang tingin. Parang ang bawat salitang binibitawan niya ay may daladalang bigat. Isang titig na hindi ko kayang ipaliwanag. Nanatili akong tahimik, ngunit ramdam ko ang aking puso na mabilis ang tibok. Parang may nararamdaman akong hindi ko alam kung tama o mali. Habang ang gabi ay patuloy na lumalalim, siya'y muling bumalik sa tabi ko, mas malapit kaysa dati. Habang nag-uusap kami tungkol sa mga pangarap ko at mga plano sa buhay, tila nagiging mas personal ang aming mga kwentuhan. At habang lumilipas ang oras, may pagbabago sa kanyang tingin. Hindi ko na iyon maipaliwanag. Lahat ng bagay sa paligid ko ay nagiging malabo, at sa bawat sandali ng aming pag-uusap, mas nararamdaman ko ang init na lumalapit sa pagitan namin. Alam mo, ibang-iba ka na ngayon, sabi ni Tito Simon. Hindi ka na yung batang kinukulit ko noon. Naramdaman ko na ang aking dibdib ay nagsimulang magdaloy ng init, at sa hindi ko inaasahan, hinawakan niya ang aking kamay. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Takot? Kaba? O isang pakiramdam na tila may luhang umaabot sa aking mata. Ang bawat galaw niya ay nagbigay ng mga tanong sa aking isipan. Mga tanong na hindi ko kayang sagutin agad. Mga tanong na tila iniiwasan ko, ngunit patuloy na umaabot sa aking isipan. Nang hindi ko na kayang manatili sa ganoong sitwasyon, tumayo ako, ngunit hinila niya ako pabalik. Malapit ang aming mga katawan, at ang bawat segundo ay tumagal ng ilang minuto. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang ipaliwanag, ngunit ang init na nararamdaman ko mula sa kanya ay hindi ko kayang takasan. Lahat ng iyon ay isang malaking tanong, at hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod na sandali. Isang bahagi ng aking katawan at isipan ang nagtatanong, tama ba ito? Ngunit may bahagi naman ng aking pagkatao na hindi ko kayang isuko, hindi ko kayang iwasan ang nararamdaman kong ito. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matukoy kung ang gabing iyon ay isang pagkakamali o isang bagay na nagdala sa akin ng mga bagong tanong na hindi ko kayang sagutin. Kaya ako sumulat sa iyo, DJ Serene, dahil sa loob ng 6 na taon,
Ngayon ko lang kayang ibahagi ang kwento kong ito. Ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon ay puno ng tanong sa aking isipan. Sa bawat sandali ng araw, ang mga nangyari sa amin ni Tito Simon ay hindi ko maiwasang balik-balikan. Parang may isang bagay na bumangon sa akin, isang nararamdaman na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga titig niya, ang kanyang malalalim na salita, ang init ng kanyang presensya, lahat ng iyon ay nagbigay ng isang pakiramdam na nagpatuloy sa aking katawan, pati na rin sa aking isipan. Dahil hindi ko kayang pag-usapan ang mga nangyari, pinili ko na lamang na ilihim ito mula sa lahat. Ngunit ang mga gabi ay hindi na naging katulad ng dati. Sa tuwing magkasama kami, ramdam ko ang kakaibang tensyon sa hangin. Parang may isang hindi nasasabi, isang lihim na hindi namin kayang itago. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit. Pero sa bawat pagkakataon na kami ay magkasama, parang may hinahanap akong hindi ko matukoy. Ang bawat galak, bawat pagkikita, ay tila may bagong nararamdaman na hindi ko kayang pigilan. Minsan, habang nagkakasama kami sa dinner table, pinipilit kong magpanggap na walang nangyari. Ngunit sa bawat pagtingin ni Tito Simon sa aking mga mata, parang may sumasabog na sensasyon sa aking katawan. Ang kanyang mga mata, ang mga mata na puno ng mga tanong, pati na rin ng mga lihim, ay nagdudulot ng isang kakaibang pakiramdam sa aking puso. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero sa bawat pagtingin niya, nararamdaman ko ang kanyang init, para bang ang bawat galaw niya ay may ibig iparating na hindi ko kayang tanggihan. Isang gabi, habang ang lahat ay tulog na, ako'y naglakad papunta sa sala. Puno ng tahimik na hangin at malamlam ang ilaw. Nang makarating ako sa sala, nandoon, siya, nakaupo sa sofa, ang katawan ay maluwag na nakatayo. Inisip ko kung ano ang dapat kong gawin. Ngunit bago ko pa maabot ang mga hakbang ko, narinig ko ang kanyang tinig. "Clarice," sabi niya. Ang boses ay may kasamang lambing at hindi ko kayang ipaliwanag na init. Ang kanyang boses ay tila isang himig na bumangon sa aking kaluluwa, nagdulot ng init sa aking katawan. Hindi ko kayang magtago pa. Lumingon ako sa kanya at nakita ko sa kanyang mata ang hindi ko kayang unawain. Ang kanyang mga mata ay may isang uri ng pagkagutom, hindi para sa pagkain kundi para sa akin. Ang bawat hakbang na tinahak ko patungo sa kanya ay parang isang hakbang patungo sa isang hindi ko pa matukoy na destinasyon. Pinilit kong magpigil, ngunit parang hindi ko na kayang kontrolin ang aking katawan. Sa bawat sandali na nagtagpo ang aming mga mata, parang ang lahat ng bagay sa paligid namin ay nawawala. Wala akong naririnig kundi ang tibok ng aking puso. Ang bawat hakbang ko patungo sa kanya ay parang isang tawag na hindi ko kayang iwasan. Nang makarating ako sa harap niya, naramdaman ko ang kanyang mga kamay na dahan-dahang umabot sa aking katawan. "Clarice," ang sabi niya, at ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang init sa aking katawan. Walang salita ang makakapagsabi kung gaano kalakas ang aking nararamdaman sa mga sandaling iyon. Ang bawat galaw niya ay tila isang pagsubok sa aking tibay, isang pagsubok na hindi ko kayang tanggihan. At sa isang saglit, nang ang kanyang mga labi ay dahan-dahang dumapo sa aking leeg, hindi ko na kayang magpigil. Naramdaman ko ang mga kamay niyang gumagalaw sa aking katawan. Ang bawat haplos niya ay nagdadala ng kilig at init na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Ang mga pagdapo ng kanyang labi, ang init ng kanyang katawan, ang bawat pagnanais na nararamdaman ko ay nagiging isang malaking katanungan na hindi ko kayang sagutin. Ngunit hindi ko na kayang magpigil. Ang gabing iyon ay nagbigay sa akin ng bagong pagtingin sa kung ano ang ibig sabihin ng lihim. At sa bawat sandali na kami ay magkasama,
mas lumalapit kami sa isang pagnanasa na hindi ko kayang iwasan. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin, ngunit alam ko na ang mga gabi tulad ng gabing iyon ay mag-iwan ng mga alaala sa aking puso na hindi ko kayang kalimutan. Nagpatuloy ang mga araw, ngunit hindi na ito naging katulad ng dati. Ang bawat pagkikita namin ni Tito Simon ay may kasamang matinding tensyon. Isang tila hindi masabing damdamin na sabay na nagsisilbing kaguluhan at kasiyahan. Hindi ko na kayang itago pa ang mga nararamdaman ko at sa tuwing magkasama kami, tila nagiging mahirap na ang lahat ng bagay. Ang mga simpleng titig niya, ang mga mababait na salita, ang mga hindi direktang galak na ibinibigay niya sa akin. Lahat ng iyon ay nagiging isang misteryo na hinahanap ko ang kasagutan. Sa tuwing magkaharap kami, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang bawat usapan. Bawat galaw ng aking katawan ay tila may kasunod na tugon mula sa kanya, na para bang may hindi nakikitang ugnayan sa pagitan namin. Kung noong una ay pinipilit kong itago ang lahat, ngayon ay hindi ko na kayang magsinungaling. Pa sa sarili ko, ang mga mata ko na hindi kayang tumingin ng diretsyo ay patuloy na lumilihis tuwing nandyan siya. Minsan, ramdam ko ang kanyang presensya kahit na hindi kami nag-uusap. Ang hangin, ang bawat kilos ng kanyang katawan, lahat ng iyon ay nagsisilbing paalala ng isang bagay na hindi ko kayang iwaksi. Isang araw, pagkatapos ng ilang linggong hindi kami nagkita kami ulit. Ako'y may mga daladalang gamit at sa kanyang tulong, nagpunta kami sa likod ng bahay para mag-ayos. Ang mga kamay niya ay dahan-dahang humawak sa mga gamit, ngunit sa tuwing nag-uusap kami, hindi ko kayang alisin ang mga mata ko sa kanya. Ang bawat galaw ng kanyang katawan, ang mga hakbang na parang inaabot ako, nagdudulot ng init sa aking katawan. Parang may magnet na humihila sa akin papalapit sa kanya, at ako ay dahan-dahang sumusunod. Habang kami ay nagtatrabaho, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan na patuloy na humahaplos sa aking likuran. Ang bawat pagkakataon na kami ay magkasama ay nagiging isang sakripisyo sa aking puso, sapagkat ayokong mawalan ng pagkakataon, ngunit sa parehong oras ay natatakot akong mahulog pa ng mas malalim. At sa isang pagkakataon, isang simpleng galaw niya, ang pagkakaroon ng maliit na dumikit na bahagi ng aming katawan, ay nagbigay ng isang kuryenteng dumaloy mula sa aking katawan patungo sa kanya. Ang mga mata ko ay naghanap ng mga sagot sa kanya, ngunit hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang tanong. Bago ko pa man magawa ang anumang hakbang, naramdaman ko ang mga kamay niyang dahan-dahang humaplos sa aking balikat. "Clarice," sabi niya sa isang malambing na tinig. Hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Naglaho ang lahat ng aking mga alalahanin nang madama ko ang kanyang tinig. Hindi siya nagsabi ng malupit, ngunit ang mga salitang iyon ay nagbigay ng init na hindi ko kayang sukatin. Lumingon ako sa kanya at naramdaman ko ang mga titig na parang nagsasabing, "Alam ko." Ang mga mata niyang iyon ay nagsasabi ng lahat. Isang pangako ng hindi nakikitang ugnayan. Isang lihim na hindi kayang ipaliwanag. At sa pagkakataong iyon, hindi ko na kayang magsinungaling pa. Tumango ako ng tahimik at sa simpleng pagkilos na iyon, tila isang bagong kabanata ang nagsimula sa aming dalawa. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko, ngunit ang bawat galak na nararamdaman ko tuwing kami ay magkasama ay isang senyales ng isang bagay na mas malalim. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga kilos at titig ni Tito Simon ay nagsisilbing gabay sa akin. Isang gabay patungo sa isang hindi ko alam na landas. Ngunit ang puso ko, kahit na natatakot, ay patuloy na sumusunod sa hakbang ng mga nais kong
mangyari. At habang ang bawat segundo ay lumilipas, mas nararamdaman ko ang paglalapit namin sa isa't isa. Isang bagay na hindi ko kayang iwasan pa. Ang mga susunod na araw ay nagpatuloy na parang isang mahirap na laro ng damdamin. Isang laro kung saan hindi ko na alam kung sino ang nananalo o natatalo. Ang lahat ng ito ay nagiging labanan sa aking isipan at hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang hindi mapansin ang bawat galak na dulot ng bawat saglit na magkasama kami. Sa kabila ng mga tanong na patuloy na bumangon sa aking isipan, may mga pagkakataon na ang mga sagot ay hindi ko kayang tanggapin. Ngunit ang puso ko ay hindi na kayang magtago pa. Tuwing siya ay malapit, ang aking katawan ay tila tumutugon sa bawat pagkilos niya. Ang kanyang mga kilos, mga simpleng galaw lang, ay may malalim na kahulugan para sa akin. Isang tingin, isang pagdapo ng kanyang mga mata, at ako ay natutulala. Sa bawat sulyap na ipinapakita niya, nararamdaman ko ang isang init na nagmumula sa loob ko. Isang init na patuloy na dumadaloy at humahaplos sa aking mga ugat. Hindi ko kayang pigilan ang mga damdaming patuloy na lumalaki sa aking puso. Nasa isang pagkakataon kami ni Tito Simon, magkasama kami sa bahay, at ang hangin ay tila humahaplos sa aming mga balat. Walang makakapigil sa bigat ng nararamdaman ko sa mga sandaling iyon. Nag-uusap kami ngunit hindi ko kayang mapansin ang mga galak na dulot ng presensya niya. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang hawak ang isang bagay na tinutulungan ko siyang ayusin. At tila nararamdaman ko ang bawat galaw ng katawan niya, ang init ng kanyang presensya. Habang nagkakalinga kami sa mga gawaing bahay, hindi ko alam kung paano ko iiwasan ang kanyang mga titig. Bawat sulyap niya ay may kasamang isang hindi kayang ipaliwanag na sigla. At sa tuwing magtama ang aming mga mata, tila ang oras ay humihinto. Ang mga ngiti niyang hindi ko kayang gawing biro. Ang mga salitang mababait na may kasamang kabigatan. Lahat ng iyon ay isang lihim na hindi ko kayang gawing tahimik. Isang gabi, habang kami ay magkasama sa dining table, nagkaroon kami ng usapan na hindi ko kayang limutin. Nagsimula siya ng isang simpleng tanong. Ngunit sa bawat sagot ko, ang bawat saglit ng aming mga katawan ay naglalapit. Napansin ko na habang ako ay sumasagot, ang kanyang mga kamay ay patuloy na dumapo sa aking mga braso na parang tinatangkang iparamdam sa akin ang init ng kanyang katawan. Ang mga labi niya ay dahan-dahang bumangon mula sa mga salita. At sa kabila ng kanyang mga mata na puno ng kabiguan, may isang katanungan siyang hindi ko kayang sagutin. Clarice, isang malalim na tinig, puno ng kabiguan at pananabik. Tumango ako, hindi kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko. Alam mo ba kung gaano ko na nararamdaman ang tinatago mong nararamdaman? Ang bawat letra ng kanyang mga salita ay bumangon sa aking isipan at isang matinding kabog ang naramdaman ko sa dibdib ko. Iba ang klase ng sakit na nagdulot sa akin ng kanyang tanong. Gusto ko sanang umiwas, pero alam ko sa puso ko na hindi ko na kayang takasan pa. Natatakot ako, ngunit sa parehong oras, parang isang malupit na pangako ang nag-uudyok sa akin na tanggapin ang lahat ng ito. Hindi ko kayang itago pa, Tito. Mahina kong sagot. Hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. At doon, sa mga salitang iyon, parang isang lihim na sumabog sa aming pagitan. Ang mga mata niya ay tila nagsabing, "Alam ko na, at hindi mo na kailangan pang itago." At sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang lahat ng init na ipinapadala ng kanyang katawan. Ang bawat galak, ang bawat tensyon, ay nagsama-sama sa isang tanging pagsabog na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Ang mga tanong, ang mga alinlangan,
Lahat ng iyon ay naging wala ng kabuluhan sa harap ng isang katotohanan na kami na lang ang nakakaalam. Ang lihim na aming tinatago ay patuloy na nagsisilbing apoy na hindi ko kayang patayin. Isang apoy na patuloy na nagpapainit sa aming pagitan. Sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, alam ko na hindi ko na kayang isantabi ang katotohanan ito. Ang mga susunod na araw ay naging isang malupit na pagsubok sa aming dalawa. Isang labanan sa pagitan ng mga nais at hindi kayang mangyari. Ngunit, sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko na kayang gawing tahimik ang nararamdaman ko. Kami ay magkakalapit. At kahit na sa bawat galak na dulot ng mga araw na iyon, ang isang lihim, ang mga araw na sumunod ay punong-puno ng mga hindi masabi-sabing damdamin. Hindi ko alam kung paano magpatuloy, kung paano itaguyod ang lahat ng nararamdaman ko. Isang bahagi ko ang nagsasabing, ito'y isang maling hakbang, ngunit ang isang bahagi ko naman ay nagsasabing, bakit hindi? Puno ng mga tanong, puno ng mga kahinaan at lakas. Sa kabila ng lahat ng hindi pagkakaintindihan, sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na dumaan, natutunan kong yakapin ang bawat sandali. Minsan, naglalakad kami ni Tito Simon sa hardin ng bahay. Tila ba bawat hakbang ay may isang tadhana na nagsusulat ng aming kwento. Ang init ng araw, ang malalambot na hangin. Ang lahat ng iyon ay parang umaayon sa aming mga damdamin. Sa mga sandaling ito, alam ko na nagiging malabo na ang hangganan ng pagkakaibigan namin. Isang simpleng tanong o sulyap ay nagiging simula ng mas malalim na pagnanasa na hindi ko kayang pigilan. Ipinagpatuloy namin ang mga gawain sa bahay at sa kabila ng ating mga mata na nagkakasalubong, hindi ko na kayang magtakip. Minsan, ang mga salita ko ay nagiging mahirap na bitawan. Ngunit sa kanya, hindi ko kayang takasan ang nararamdaman ko. Para bang bawat salitang bibitawan ko ay may kasamang init ng puso ko. Ibang klase ang mga tingin na ipinapakita niya. Walang pangako, ngunit puno ng pangarap. Walang salita, ngunit puno ng pagnanasa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pero ang mga sandaling ito ay nagsisilbing paalala na hindi lahat ng nararamdaman ko ay kayang maitago. Nagpatuloy kami sa pag-aalaga ng mga halaman. Siya'y may dalang maliliit na palayok at ako naman ay may hawak na pala. Nagbabalak kami ng mga halaman na ilalagay sa harapan ng bahay. Ngunit habang nagtatrabaho kami, ang bawat pagkilos niya ay tila may kakaibang epekto sa akin. Ang kanyang mga kamay, ang mga braso niyang dumampi sa aking mga braso, ay nagbigay sa akin ng ibang klasing kuryente na hindi ko kayang ipaliwanag. Clarice, paano kung may mga bagay tayo na hindi kayang itago? Tanong niya nang hindi ako tinitingnan. Ang mga mata ko'y tumingin sa kanyang mga kamay, ngunit alam ko na siya ay nagmamasid sa akin. Siguro, Tito. Hindi ko na kayang itago pa. Mahina akong sagot. Hindi ko kayang magpanggap na hindi ko siya nararamdaman. Kahit na may kalituhan, kahit na may pag-aalinlangan, sa bawat araw na lumilipas, ang damdamin ko ay patuloy na lumalalim. Hindi ko kayang tiisin pa ang mga sandaling iyon. Nagpatuloy kami sa pagtatrabaho, ngunit sa kabila ng lahat ng gawain, ang mga mata namin ay nagkatagpo muli. Hindi ko alam kung anong nangyari sa pagitan namin sa mga sumunod na sandali. Ang distansya na dati naroroon ay tila nawawala at ang mga galak at pagnanasa ay nagsimulang magtulungan upang mapalapit kami. Hindi ko kayang magpanggap na wala na akong nararamdaman. Ang ating pagkakasama ay nagiging isang lihim na unti-unting nagsusumigaw. Minsan, habang naglalakad kami, huminto siya sa gitna ng daan. Binanggit niya na may mga bagay sa buhay na hindi kayang gawing tahimik. At sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang kalituhan sa puso ko.
Ano ang ibig niyang sabihin? Ang mga salita niyang ito ay parang mga susi sa pintuan ng lihim na matagal ko nang tinatago. Ang mga mata niya ay puno ng kabiguan at pananabik, at parang hindi ko kayang iwasan ang mga ito. Clarice, wala namang masama kung ang isang tao ay humarap sa tunay niyang nararamdaman. Diba? Tanong niya. Ang tono ay puno ng kabiguan at lakas. Sa mga salitang iyon, isang matinding kuryente ang dumaloy sa katawan ko. Alam ko sa puso ko na hindi ko kayang palampasin ang mga pagkakataong ito. Ang hangin na humahaplos sa aming balat ay tila nagsasabing may mga bagay na hindi pwedeng itago. At sa mga sandaling iyon, mas lalapit ka. Hindi ko alam kung paano magpatuloy. Pero ang mga araw na sumunod ay nagbukas ng mas maraming tanong sa aking isipan. Bawat sandali na lumilipas ay tila nagiging isang pagsubok, isang pagtatangka na mas kilalanin pa ang sarili, at marahil ang nararamdaman ko para kay Tito Simon. Bawat pagkakataon na magkakasama kami ay tila may isang hindi masabi na koneksyon na bumangon. Hindi ko kayang ilarawan ito. Ngunit ramdam ko na may nangyayari sa pagitan namin na hindi ko kayang ipaliwanag. Isang hapon, habang naglalakad kami sa labas ng bahay, nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga simpleng bagay. Mga bagay na sa una ay hindi ko inakalang magkakaroon ng malalim na kahulugan. Pero sa mga sandaling iyon, ang bawat salitang lumalabas sa mga labi ni Tito Simon ay may kakaibang lakas. Ang mga mata ko'y hindi kayang iwasan ang pagtitig sa kanya, at ang bawat sagot ko ay may kasamang init na hindi ko kayang itago. Alam mo, Clarice, minsan lang tayo magkaroon ng pagkakataong mapag-usapan ang mga bagay na hindi natin kayang sabihin. Sabi niya, habang magkasabay kami sa paglakad. Ang tono ng boses niya ay malumanay, pero may halong lakas na hindi ko kayang tiisin. Para bang may isang bagay na nagpapaalala sa amin, na may mas malalim na koneksyon sa pagitan namin. Hindi ko kayang magsalita. Ang mga salita ko ay nagiging mahirap bitawan at ang mga kamay ko'y hindi kayang itago ang pananabik na nararamdaman ko. Ang katawan ko ay tila naglalakbay sa ibang direksyon at habang tumatagal, ang ating mga mata ay nagkakasalubong na parang nagsasabi ng mga bagay na hindi kayang ilabas sa mga salita. Isang araw, habang nag-aalaga kami ng mga halaman, hindi ko na kayang magpanggap. Ang mga galak na dulot ng mga simpleng bagay, ang pagsasama namin sa pagtulong sa mga gawain, ay nagbigay sa akin ng bagong perspektibo sa kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng koneksyon. Ang mga mata ko'y hindi na kayang iwasan siya at ang mga kamay ko ay nagsimulang magbigay ng mas matinding damdamin sa bawat galaw. Clarice, alam mo ba kung anong nararamdaman ko? Tanong ni Tito Simon habang ang mga mata niya ay hindi bumitaw mula sa akin. Ang tanong na iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Hindi ko kayang sagutin agad. Sa mga sandaling iyon, tila may isang tugon na bumangon sa puso ko. Ang nararamdaman ko para kay Tito Simon ay hindi kayang ipaliwanag. Bawat sandali na kasama ko siya ay tila nagiging isang mas matinding damdamin na unti-unting nagpapalakas sa amin. Ikaw, tanong ko sa kanya, hindi kayang magpaliwanag ng buo. Ang mga mata ko'y naglalaman ng mga tanong at mga hindi nasasabi na damdamin. Habang nag-uusap kami, may isang kuryenteng dumadaloy sa bawat pagdampi ng aming mga kamay. Hindi ko kayang iwasan ang mga tingin namin sa isa't isa. May kakaibang init na bumangon sa aking dibdib at tila ang oras ay huminto sa bawat sandali ng aming pagsasama. Ang bawat galaw, bawat salitang binibitawan ay tila naglalaman ng isang lihim na hindi kayang itago ng aming mga katawan. Sa mga sandaling iyon, ang mga simpleng galak na dulot ng ating pagkakasama ay nagiging isang pagnanasa na hindi ko kayang itago. Alam ko na hindi ko na kayang magpanggap.
Sa mga mata ko, sa mga galaw ko, sa bawat salitang binibitawan ko, ang nararamdaman ko para kay Tito Simon ay isang lihim na handa ko nang ipahayag. Nagising ako ng umaga na parang may mabigat na bagay na nakataga sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Tito Simon o kung anong mga tanong ang dapat kong itanong. Ang mga araw na lumipas mula sa gabing iyon ay puno ng sakit at kalituhan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag kung bakit ako nakaramdam ng ganito. Parang may isang piraso ng aking puso na nawawala at hindi ko alam kung paano ito pupunan. Bago pa man sumikat ang araw, nagdesisyon akong hindi na magpaligoy-ligoy. Kailangan ko ng sagot. Kailangan ko ng linaw. Pumunta ako sa bahay nila. Si Tito Simon ay nandyan, nag-aayos ng ilang gamit sa likod ng bahay. Nang makita niya ako, ang ekspresyon niya ay hindi ko matukoy. Halos walang emosyon, ngunit alam kong may nararamdaman siya. Ang mga mata niya ay naglalaman ng kung anong lihim na patuloy kong pinipilit unawain. Clarice, anya, hindi nagtatangkang magtago ng kahit anong pakiramdam. Anong maitutulong ko? Hindi ko na kayang magpanggap, Tito Simon. Sagot ko. Ang boses ko'y nanginginig. Kailangan kong malaman. Bakit hindi mo ako sinabihan? Bakit hindi mo sinabi sa akin kung ano ang nararamdaman mo? Ang mga salitang iyon ay parang mga paltos na tumama sa aking dibdib. Ang kanyang mga mata ay sumalubong sa akin, puno ng kabiguan. Ngunit may kakaibang lambot na hindi ko inaasahan. Clarice, sagot niya, at may bahid ng lungkot sa kanyang tinig. Hindi ko sinadyang magtago ng nararamdaman ko. Lahat ng ito ay para protektahan ka. Ayokong mawalan ka ng respeto sa akin. Ayokong masira ang magandang relasyon natin bilang magtiyuhin at pamangkin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang nararamdaman ko nang hindi ka masasaktan. Ang mga salitang iyon ay parang tinaga ang puso ko. Puno ng pagsisisi at pagkakasala. Kaya mo ba akong gawing kasangkapan sa iyong mga alalahanin, Tito Simon? Kaya mo ba akong gawing dahilan para magsakripisyo ka habang ako'y nababalot ng kalituhan? Sumulyap siya sa akin. Ngunit, hindi siya nakatingin sa aking mga mata. Nanatili siyang tahimik at sa sandaling iyon, ang sakit na nararamdaman ko ay parang pinalaki ng mga salita. May mga sandali na natutulala ako sa nararamdaman ko. Parang naiwan akong nag-iisa sa lahat ng ito. Hindi ko kayang manatili sa ganoong sitwasyon. Hindi ko na kayang patagilid lang, Tito Simon. Hindi ko na kayang magtago pa. Ani ko, na may kalakip na galit at lungkot. Kailangan ko ng sagot. Kailangan ko malaman kung may puwang pa ba para sa atin na maging mag-ama. O kailangan ko nang kalimutan ang lahat. Isang mahahabang sandali ng katahimikan ang sumunod. Hindi ko maintindihan ang kanyang mga mata. May kalungkutan, may mga bagay na hindi niya kayang ilabas. Hindi ko alam kung may sagot siya para sa akin o kung ang sagot ay wala ng ibang landas kundi ang magtapos. Lumapit siya sa akin at sinubukan akong yakapin, ngunit tumigil ako. Hindi ko kayang yakapin ang pakiramdam na iyon. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga galak at sakit na naghalo sa isa't isa. Nandyan siya? At ang tanong na matagal ko nang tinatanong sa aking sarili ay naging mas malupit. Kailangan ko ng oras, Tito Simon? Sabi ko, ang mga mata ko ay puno ng mga hindi nasabi. Hindi ko alam kung paano namin ito haharapin. Hindi ko alam kung kaya ko pang bumalik sa lahat ng ito. At doon, tumayo siya. Naglalakad palayo ng walang kasiguraduhan kung may mangyayaring pagbabago o kung ang relasyon namin ay babalik sa dati. Sa ating dalawa,
Parang isang tanong ang patuloy na pumapaso. Pwedeng magbago, pwedeng manatili, pero hindi namin alam kung anong mangyayari. Ang gabing iyon ay nagtapos sa isang hindi natapos na usapan, at ang tinig ni Tito Simon ay naglaho sa hangin. Ang tanging natira ay ang bigat ng sagot na hinahanap ko, na tila hindi pa handang ilabas. Ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon ay puno ng mga pagbabago. Ang mga puok sa paligid ay tila nanatiling pareho, pero sa loob ng aming mga puso, isang bagong yugto ang nagsimula. Ang nakaraan na puno ng mga hindi nasabi, mga sulyap na hindi kayang ipaliwanag at mga damdaming tinago sa matagal na panahon ay nagsimulang magbago. Hindi ko na alam kung anong simula at anong wakas. Ang lahat ng nangyari ay parang isang kwento na tumulak sa isang lugar na hindi ko kayang ipaliwanag. Si Tito Simon at ako ay parehong naglakbay sa magkaibang daan. Hindi ko pa rin alam kung paano kami makakabalik sa dati, kung kaya pa naming bumalik sa isang relasyon na puno ng tiwala at walang alinlangan. Pero ang hindi ko maiwasang maramdaman ay ang pagkakaroon ng pagkakataon na magsimula muli. Si Tito Simon, na dati ay tila isang pader na hindi matitinag, ay nagbukas ng mga mata sa isang mas malalim na pag-unawa sa kanyang sarili. Hindi ko alam kung paano siya nakaharap sa mga nararamdaman niyang iyon. Ngunit isang bagay ang sigurado, wala nang babalik ang buhay. Hindi na kami ang dating magtiyuhin na walang alinlangan sa isa't isa. Ang mga araw na iyon ay isang serye ng mga hakbang patungo sa isang bagong anyo ng relasyon. Mahirap, masakit, ngunit isang paglalakbay na kailangang tahakin. Para sa akin, nagkaroon ako ng bagong pag-unawa sa kung paano ko hinaharap ang mga bagay-bagay. Ang mga tanong at alalahanin kung sa simula ng kwento ay nagsimulang magbago. Hindi ko na lang hinahanap ang mga sagot sa labas, kundi sa loob ko. Kailangan kong tanggapin na ang mga bagay ay hindi palaging makukuha ayon sa ating mga plano. Ang mga desisyon ko, ang mga pagkatalo at tagumpay, ay bahagi ng aking personal na pag-unlad. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, ngunit natutunan ko kung paano gawing makulay at matatag ang hinaharap ko. Ang relasyon namin ni Tito Simon ay nagsimulang magbago. Hindi na kami pareho ng dati. Minsan, may mga sandali ng katahimikan sa pagitan namin. Ngunit sa mga sandaling iyon, ay naramdaman ko ang lakas ng aming koneksyon. Hindi na ito basta isang relasyon ng magtiyuhin, kundi isang mas malalim na pag-unawa at respeto sa isa't isa. Ang mga tanong na binitiwan ko noon ay hindi na kasing hirap sagutin. Alam ko na ang aking paglalakbay ay hindi magiging madali. Si Tito Simon ay hindi na ang dating tito na kilala ko, at hindi na ako ang Clarice na dati walang kamalay-malay. Ang mga pag-aalinlangan na nag-ugat sa pagitan namin ay nagbigay daan sa isang bagong anyo ng pag-unawa. Sa kabila ng lahat ng sakit at kalituhan, natutunan ko na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang kaganapan. Ang mga bagay na akala mo'y hindi mo kayang tanggapin ay nagiging bahagi ng iyong buhay. Pumili akong tanggapin ang lahat ng iyon dahil sa bawat karanasan ay may aral na natutunan. Habang naglalakad ako palayo kay Tito Simon, napansin ko ang mga maliliit na pagbabago. Hindi na kami magkasama tulad ng dati, ngunit may isang bagong uri ng respeto sa pagitan namin. Wala nang mga masalimuot na tanong, ngunit may mas malalim na pag-unawa. Ang pamilya namin, na ilang ulit nang nasubok, ay nagsimulang maghilom. Ang bawat hakbang ay hindi perpekto, ngunit patuloy kaming lumalaban. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, ngunit natutunan ko na ang pinakamahalaga ay ang matutong magpatawad at magpatuloy. Ang pagmamahal at pamilya ay hindi palaging madali, mahirap, masakit, at minsan ay magulo.
Ngunit sa bawat hakbang ko, natutunan ko na ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ay hindi ang perpekto, kundi ang pagtanggap sa lahat ng aspeto nito. Ang mga pagkatalo, tagumpay, at ang mga paglalakbay na humubog sa akin. Sa huli natutunan ko na ang pagmamahal ay isang proseso. Hindi ito isang bagay na makukuha o matutunan agad. Kailangan ng oras, sakripisyo, at higit sa lahat, pagpapatawad. Ang pamilya ay isang uri ng pagkakaisa na hindi kailanman matatamo ng walang malalim na pagkakaintindihan at respeto. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari, ngunit alam ko na sa bawat hakbang na tinatahak ko, natututo akong tanggapin ang lahat. Hindi perpekto ang buhay, ngunit habang pinagmumuni-muni ko ang mga nangyari, ang aking mga mata ay naglalakbay sa mga tanawin na hindi ko na muling makikita. Ang mga hakbang na dinala ako sa lugar na ito ay puno ng mga sugat, ngunit sa mga sugatang paa ko, natutunan ko ang mga leksyon na walang makakapag-alis. Ang lahat ng nangyari sa amin ni Tito Simon ay isang mahalagang bahagi ng aking kwento. Ito ay isang paglalakbay na puno ng sakit, pag-aalinlangan, at pagkatalo. Ngunit isa ring paglalakbay na nagbigay daan sa isang mas matatag na Clarice. Wala nang matinding tensyon, walang matinding sigawan, ngunit may mga sandaling ang katahimikan na lang ang nagsasalita. Hindi ko na kailangan pang alamin ang lahat ng sagot. Sa lahat ng katanungan na hindi nasagot, natutunan ko na minsan ang mga bagay ay hindi para sagutin agad. At may mga pagkakataong kailangan ko lang tanggapin na ang mga sagot ay nasa loob ko mismo. Tito Simon at ako ay hindi na tulad ng dati. Hindi ko alam kung anong tawag sa relasyon namin ngayon. Wala nang romantic na sigla. Wala nang mga lihim na nagpapahirap sa aming dalawa. Ngunit may isang bagay na tiyak. Ang aming mga puso ay muling natutong magtiwala. Minsan, ang mga sugat ay hindi na kailangan pang maghilom ng tuluyan, basta't natutunan mong buhayin ang mga aral na dala nito. Sa mga araw na nagdaan, natutunan ko na hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, walang balikan, at hindi na kami magiging pareho. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan ko na ang pinakamahalaga sa buhay ay hindi ang pagkuha ng kasagutan, kundi ang kakayahang magpatawad sa iba at higit sa lahat sa sarili. Habang tinitingnan ko ang aking mga kamay, ramdam ko ang sakit ng bawat hakbang na isinagawa ko, ngunit ramdam ko rin ang lakas na bunga ng bawat pagbangon. Hindi ko na tinatago ang aking nararamdaman. Ang paglalakbay na ito ay nagturo sa akin kung paano maging buo at tanggapin ang aking sarili sa lahat ng aking kahinaan at kalakasan. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Ngunit natutunan ko na ang hinaharap ay puno ng mga posibilidad at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang patuloy na maglakbay. Ang mga pangarap ko, na parang mga alon sa dagat na matagal nang lumisan, ay unti-unting bumabalik sa akin. Ang aking buhay ay hindi perpekto at ang mga sugat ay hindi pa rin ganap na naghihilom. Ngunit sa bawat pagdaan ng araw, natutunan ko na ang buhay ay may mga pagkakataong magbibigay ng bagong simula, bagong pag-asa. Si Tito Simon, sa kabila ng lahat, ay hindi na siya ang matigas na tito na alam ko. Isa siyang tao na may mas malalim na pag-unawa at nakilala ko siya sa isang ibang aspeto. Hindi ko alam kung saan kami pupunta mula dito, ngunit natutunan ko na sa lahat ng pagsubok, mayroong pagkakataon para magbagong buhay. At ako, bilang si Clarice, natutunan kong tanggapin na ang buhay ay hindi palaging sumusunod sa ating mga plano. Minsan ang mga kaganapan ay dumating ng hindi inaasahan. Ngunit sa bawat pangyayaring iyon, may pagkakataon tayong magbago at matuto. Ang kwentong ito ay natapos na, ngunit ang aking buhay ay patuloy na naglalakbay.
Ang pagkakasunduan ay hindi palaging may katapusan. Ngunit natutunan kong ang pinakamahalaga ay ang magpatuloy. Tanggapin ang lahat ng pagkatalo at tanggapin ang mga Habang pinagmumuni-muni ko ang lahat ng nangyari, napagtanto ko na hindi lahat ng sugat ay kailangang maghilom agad. May mga bagay na hindi na maibabalik. At may mga pagkakataon na kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng katanungan ay magkakaroon ng sagot. Ang buhay ay isang paglalakbay at bawat hakbang na tinatahak natin ay may dahilan. Ang mga pagkatalo, mga pagkakamali at mga pagkapanalo ay nagbubukas ng mga pintuan para sa mas malalim na pagkaunawa sa ating sarili. Sa kabila ng lahat ng pain at emotional na pagsubok na dinaanan ko, natutunan ko na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagmamahal at pagpapatawad sa iba at higit sa lahat sa sarili. Hindi ko na kailangang maging perpekto. Ang mga sugat ko ay nagiging bahagi ng aking lakas at ang mga aral na natutunan ko ay magiging gabay ko sa pagharap sa mga susunod panghamon ng buhay. Si Tito Simon, sa kabila ng lahat ng nangyari, ay naging parte ng isang bahagi ng aking buhay na hindi ko malilimutan. Ngunit natutunan ko na ang bawat relasyon ay may hangganan at hindi lahat ng pagkakaibigan o pagmamahal ay kailangang magtulungan hanggang sa dulo. Ang buhay ay hindi palaging sumusunod sa ating mga plano. Pero sa bawat pagnanasa at kasaysayan, natutunan ko kung paano magpatawad at magpatuloy. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin o kung anong mangyayari sa susunod. Ang mga susunod na hakbang ay magiging mas mahirap. Ngunit natutunan ko na hindi ko kailangang matakot. Ang buhay ay patuloy na magbibigay ng pagkakataon. At sa bawat hakbang na tinatahak ko, alam ko na hindi ako nag-iisa. Sa ngayon, natutunan ko na ang mga pagsubok ay hindi palaging nakakasakit. Minsan, sila ang nagiging dahilan para tayo ay maging mas matatag at mas handa sa mga darating na hamon. Ang mga sugat ay hindi palaging tanda ng kahinaan, kundi tanda ng lakas na natutunan natin mula sa mga karanasan. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa akin at kay Tito Simon. Ngunit alam ko na ang buhay ay patuloy na magtuturo sa akin ng mga bagay na makatutulong sa aking pag-unlad. Ang kwentong ito ay nagtatapos. Ngunit ang aking paglalakbay ay nagpapatuloy. Mga kasirin, maraming salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Sana ay may natutunan kayo at nakapagbigay ito ng mga bagong pananaw sa inyong mga buhay. Hanggang sa susunod na pagkakataon, patuloy nating yakapin ang mga kwento ng ating buhay. Huwag kalimutan, sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, laging may aral at lakas na matutunan. Hanggang sa muli, mga kasirene.